Nakaupo sa sofa si Denver habang hinihintay ang babaeng bayaran na inupahan ni Jason. Hawak-hawak niya ang cheque na iniwan ni Jason pambayad sa babae. Napag-usapan din nila na dodoblehin nila ang bayad kung sakaling mapagaling siya ng babae na alam naman niyang imposibleng mangyari. Kaya sinabi niya na siya na ang bahala sa bonus. Mga ilang sandali lamang ay tumunog na ang kanyang doorbell. Sigurado siyang ito na ang hinihintay niya. Tila walang ganang tumayo si Denver at tinungo ang pinto. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang babaeng nakatalikod. Nakahantad ang bilugang, mahaba at makinis nitong mga hita dahil sa maiksing dress nitong suot. At kapansin-pansin din ang matambok nitong pangupo. Kusang napakunot ang noo ni Denver nang mapansin niya ang pagbabago ng kanyang katawan. Nag-iinit ang kanyang pakiramdam na tila may lagnat. Nanlaki ang matang napatingin siya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Na nooy halos mapunit na ang kanyang suot na boxer dahil sa nanggagalit niyang alaga. Humarap ang babae. Sanhi upang lalong manlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin itong maigi sa maganda nitong mukha. Ang mukhang mahigit 8 taon niyang pinananabikang muling masilayan. Ang mukha ng kanyang pinakamamahal na si Maxine. Ang ngiti nitong napakaganda ay nagbago nang siya ay masilayan nito. Ngunit ilang sandali lamang ay ngumiti ulit ito sa kanya. Halatang pilit pero napakaganda pa rin. Sa tindi ng bugso ng damdamin ay bigla niyang niyakap ang babae. Maxine, mahal ko. Nagbalik ka. Sabi niya dito at hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Luha ng kasiyahan dahil nasilayan niyang muli ang mukha ng kanyang pinakamamahal. Mas humigpit ang yakap niya dito. Hinalikan ng buhok at isinubsob ang mukha niya sa balikat nito habang patuloy sa pag-iyak. Si Charlotte naman ay nagulat at hindi nakapagsalita ni anuman. Gulat na gulat siya nang bigla na lamang siyang yakapin nito at mas ikinagulat pa niya nang tawagin siya nito sa ibang pangalan at nang humagulgol ito ng iyak. Hinayaan niya na manatili sila ng ganun. Kahit ang totoo, kanina pa niya ito gustong itulak. Ito kasi ang kauna-unahang beses na nayakap siya ng isang lalaki. Lalo pa't estranghero ito. Pero ewan ba niya? Para kasing may naguudyok sa kanya na hayaan lang ito sa ginagawa. Parang nararamdaman niya ang matinding pangungulila na nararamdaman nito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit napakabilis ng kabog ng kanyang puso. Animo may mga dagang naghahabulan sa loob niyon. Andun din ang kagustuhang aluin ito sa pag-iyak. At hindi niya maintindihan ang sarili dahil awang-awa siya dito. At isa pa, nais niyang batukan ang kanyang sarili dahil hindi niya mapigilan ang sariling mga kamay. Imbis kasi naiiwas niya yon, heto ay nakaakap rin sa lalaki. Bumitiw ang lalaki sa pagkakayakap. Tumitik ito sa kanya na tila inarok ang kailaliman ng kanyang pagkatao. Pero hilang pa rin ang luha ng mga mata nito. Hindi niya matagalan ang titig ng lalaki. Halos hindi na nga siya humihinga dahil sa sobrang lapit nito. Baka kasi marinig nito ang lakas ng kabog ng puso niya. Mga ilang sandaling nasa ganong ayos sila. Pinahid ng lalaki ang luha at nag-iba rin ang ekspresyon ng mukha nito. Sumeryoso animo at nakatiimbagang pa. Sino ka? Matigas ang boses na tanong nito sa kanya. Kinabahan siya sa paraan ng pagtatanong nito. Bakit tila yata galit na naman ito ngayon? Ako po si Charlotte. Sir, ako po yung magtatrabaho sa inyo. Pautal na sagot niya dito. Kailangan pa niyang tumikhim para mawala ang tila nakabara sa kanyang lalamunan. Lalo lamang tumigas ang anyo nito. Tumalim din ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Pumasok ka sa loob. Walang emosyon itong sabi. Sumunod lamang siya dito. Litong-lito naman si Denver sa pangyayari. Nang makita niya ang babae, hindi niya mapigilan ang kasabikang mayakap muli ang kanyang si Maxine. Ngunit nang pinakatitigan niya ito, nabatid niyang hindi ito ang kanyang mahal. Sa bagay, kabaliwan nang ang isipin na buhay pa ang kanyang si Maxine dahil mismo sa harapan niya ito nilagutan ng hininga. Pero iisa lang ang mukha, katawan at kahit paraan ng pagsasalita ng mga ito. Kahit sino iisipin nilang iisang tao lamang ang mga ito. Ngunit iba siya dahil ang titigan niya ito. Sa mga mata batid niyang hindi ito si Maxine. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng galit sa babae. Dahil sa taglay nito ang mukha ng kanyang mahal na si Maxine. Ibang-iba sa kanyang mahal. At ang malaman niya na ito pala ang pinadala ni Jason ay lalo siya nagalit dito.
Isipin pa lamang niya na kung sino-sinong lalaki ang nagpapasasa sa katawan nito. Hindi niya maiwasang isipin na katawan ng kanyang pinakamamahal na si Maxine ang sinasalaula nito. Pinagmasdan niya ang babae. Nasa may sofa na ito nakatayo. Siya naman nanatili sa may likuran nito. Napakaganda talaga nito. Naka-side view ito sa kanya. Kaya naman parang nakikita niya dito si Maxine. Ang maamong mukha nito. Matangos na ilong. May broken chin din ito kapares ng kay Maxine. Bilugan ngunit magandang mga mata at likas na mapupulang mga labi. Wala talaga itong pinagkaiba sa kanyang mahal. Hindi kaya doppelganger ni Maxine ang babaeng ito? Imposible naman kasing kapatid ito ni Maxine. Sa pagkakalam niya, nag-iisang anak lamang ito ng kanyang tita Divina. Sabi niya sa sarili, ipinilig niya ang kanyang ulo. Sasakit lang kasi ito dahil sa kakaisip tungkol sa babaeng ito. Bakit naman kasi matinding magbiro ang kapalaran? Iba ang kanyang pinili para iher tapos bigla-bigla pala ito ang darating. Ngunit bakit sa kaibuturan ng kanyang puso? May mumunting kasiyahan siyang nararamdaman. Napilit lamang niyang iwinawaglit dahil ayaw niyang lukuhin ang sarili niya na ito ang kanyang mahal. Isa pa, ayaw niyang magkasala pang muli kay Maxine. Lumapit siya sa babae na nooy na nakatingin sa gitarang nakasabit sa dingding. Tila hindi nito napapansin ang kanyang paglapit dahil nakatuon ang mga mata nito doon. Napaka-inosente nitong tignan. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa gitara. Bahagya rin ito nakangiti kaya kita ang maliliit nitong biloy na katulad ng biloy ni Maxine. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman habang titig na titig dito. Halo-halong emosyon ang lumulukob sa kanya ng mga sandaling iyon. Nakangiting bumaling ng tingin ito sa kanya. Doon na hindi nakapagpigil si Denver. Bigla niya itong hinila palapit sa kanya at walang ano-ano'y mariin itong hinalikan ito sa labi. Tila nanigas ang katawan ni Charlotte nang bigla siyang hapitin ng lalaki. Akala niya kung ano lamang ang gagawin nito, kaya gano'n na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata nang bigla nitong sakupin ang kanyang labi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nangakas na halikan siya kahit hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Andun ang kagustuhan itulak ito pero bakit tila nasasarapan siya sa paraan ng paghalik nito? Napakalambot ang labi nitong mapangahas na nagpapasasa sa kanyang labi. Kakaiba ang init na hatid na yon. Napakasarap. Tila nakakalasing at parang ayaw na niyang tumigil pa ito sa ginagawa. Kaya naman pumikit siya at ninamnam ang tamis ng halik ng lalaki. Kalaunan, ginaya niya ang ginagawa nito. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na pangyayari. Marahas siya nitong itinulak. Mutik pa nga siyang matumba dahil sa pagkakatulak sa kanya. Naguguluhang tumingin siya dito. Blanko lamang ang ekspresyon ng mukha nito. Ngunit matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya ay umaakyat ang lahat ng dugo niya sa mukha. Napahiya siya sa ginawa nito. Kung bakit kasi tinugon pa niya ito eh. Maupo ka muna dyan. Kailangan ko muna mag-shower. Malamig ang boses na sabi nito sa kanya at umalis ito. Nagtungo sa isang silid. Noon lang nakahinga ng maluwag si Charlotte. Hawak ang dibdib na napabugas siya ng hangin. Ang tanga-tanga mo talaga, Charlotte. Bakit mo siya hinayaan na lapastanganin ang pagkabirhin mong labi? Kaloka ka ha? At nagpatangay ka naman talaga. Tili niya sa kanya sarili. Samantala sa kwarto. Hay, siraulo ka talaga. Napakawalang kwenta mo talaga, Denver. Nadarang ka na naman agad. Hindi si Maxine yun. Ibang tao yun. Parang baliw na kinakausap niya ang sarili habang kinukutungan ng sarili. Pero tila yata tinatalo siya ng init na kanina pa naghahari sa kanyang katawan. At ang pasaway niyang kargada ay tila ayaw magpasaway. Dahil nananatili pa rin itong nakatayo. Pasalamat na lang siya at hindi yun napansin ng babaeng kamukha ni Maxine. Nagpasya siyang maligo dahil hindi niya kakayaning harapin ang babae kapag gano'n ang kanyang nararamdaman. Kakaiba ang pakiramdam niya ngayong tila bumalik na naman ang sigla ng kanyang alaga. Baka hindi niya mapigilan at maangkin niya nang wala sa oras ng babae. Ngunit iyon ang hindi niya mapapayagan. Hindi niya kayang angkinin ang katawan nito, lalo pat kamukha ito ng kanyang mahal. Ayaw niyang isipin na ito ang kanya si Maxine. At isa pa, ito isang mababang uri ng babae. Hindi niya mapapayagang muli ang sariling madarang sa babaeng iyon. Ngunit bakit yata may gumuguhit na konting kirot sa kanyang dibdib sa tuwing may isip niya na mababa itong babae, na marami na ang lalaki nagpasasa sa katawan nito.
Naghubad siya ng damit at nagtungo sa CR. Itinapat niya ang katawan sa shower dahil nagbaka sakali siyang mawala ang nagiinit niyang katawan. Ngunit pakiramdam niya mas lalong tumitindi ang init na yon. Talo pa niyang inaapoy ng lagnat. Lalo pat hindi mabura-bura sa kanyang isipan ang malambot na labi ng babae na nagpapakilalang Charlotte sa kanya. Napatingin siya sa nagagalit na sandata. Naisip niyang baka kailangan niyang mairaos ito at isa lamang ang tanging paraan, ang paligayahin ng sarili. Nagsimula siyang himasin ng bahagya ang kanyang alaga at gayon na lamang ang sarap na kanyang nararamdaman. Nangangalikik siya habang maraang hinahagot ang sariling alaga. Tigas na tigas iyon na animo lang sandali lamang at pumulandit ng katas na naipon sa loob ng 8 taon. Naisip niyang matambok na pang-upo ni Charlotte. Ang sarap sigurong tirahin ng babaeng ito. Mahinang sabi niya habang pabilis ng pabilis ang paghagod sa kanyang naninigas na alaga. Marahan pa siyang tumitingkaya dahil sa kanyang isipan. Ang magandang katawan ni Charlotte ang kanyang binabayo. Grabe, ang sarap. Mahinang hiyaw niya habang mabilis na nagtataas baba ang kanyang kamay sa sariling alaga. Sa sandaling iyon, ang makipot na labi naman ni Charlotte ang naisip niya. At ilang sandali pa, tila nagdidiliryong napahiyaw siya. Sanhi ng napakasarap na sensasyong kay tagal na niyang hindi naranasan. Pumulandit ang masaganang katas na halos magpawala sa kanyang katinuan. Napahiyaw siya at nakapabulong sa sarap at humihingal na napasandal sa dingding ng CR. Hindi niya akalain na malalasap na naman niya ang ganong kasarap na sandali. At isa lamang ang dahilan. Si Charlotte ang babaeng kamukha ng kanyang minamahal na si Maxine. Si Maxine. Muli na naman ako nagkasala sa kanya. Bigla ang pagragasa ng realidad sa kanya. Nasuntok niya ang pader at hindi napigilan ang maluha. Patawad, mahal. Mahinang usal niya. Ipinagpatuloy na niya ang paliligo at nakapagdesisyon siya ng isang bagay na ewan niya kung tama. Pero para kay Maxine, handa niyang gawin ang lahat. Kahit pa ang kapalit niyon ay hindi na muli niyang malasap ang kaligayahang hatid ng tawag ng kanyang laman. Nang matapos ay nagbihis siya at nagtungo sa sala kung saan naroon ang babae. Naabutan niya itong mahimbing na natutulog, nakasandal sa sofa. Nagtataka siya dahil parang palagay agad ang babae sa kanyang pamamahay. Napakaganda talaga nito, lalo ngayong mahimbing itong natutulog. At ewan niya kung bakit bumibilis ang pintig ng kanyang puso sa tuwing masisilayan niya ito. Marahil akala ng kanyang puso na ito ay ang kanyang si Maxine, ngunit nagkakamali ito. Ibang-iba ang babaeng ito sa mahal niya. Magkamukha nga sila pero napakalayo ng pagkakaiba kahit sa paraan ng pananamit. Napailing siya. Kailangan niyang pakawalan ng babaeng ito kung ayaw niyang magulo ang kanyang mundo. Hindi maaaring manatili ito sa kanyang bahay. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning pigilan ang sarili. Dahan-dahan siya umupo sa tabi nito para sana gisingin ito. Ngunit bigla itong gumalaw at napasandal ang ulo sa kanyang balikat. Ngayon malaya niyang naaamoy ang mabango nitong hininga. Medyo nakatingala kasi ito at nakaawang ng bahagya ang bibig. Tila tukso nag-aaya ng halikan niya itong muli. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Napadako ang kanyang paningin sa nakalilis nitong damit. Nasa puno na ng hita nito iyon. Kaya malaya niyang napapagmasdan ang bilugan at makinis nitong hita. Kaya heto't unti-unti na namang nabubuhay ang init na kanina lamang ay nairaos niya sa CR. Bigla ang tila mga tambol na naguunahan sa kanyang dibdib. Ano mo'y kinakapos ang hiningang napabuga si Denver. Naguguluhan siya sa nararamdaman. Bakit ba parang pares na pares ang mga nararamdaman ko noon kay Maxine at sa kanya? Bakit bumibilis ang kabog ng puso ko kapag ganitong napakalapit niya? Nababaliw ka na talaga, Denver. Sabi niya sa kanyang isipan. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Nalilito siya na hindi niya maintindihan. Ginising niya ang babae. Bahagya niya niyugyog ang balikat nito. Nagising naman ito. Pupungas-pungas na tumingin ito sa kanya. Gulat na bigla itong tumayo. Naku sir, pasensya na po. Nakatulog po ako. Hindi ko po sinasadya. Wala po kasi akong tulog kagabi kaya nakatulog ako habang kayo'y naliligo. Ganda utal na paliwanag nito. Halos walang tulog dahil sa customer mo kagabi. Bakit? Nakailang round ka ba kagabi, miss?
Marahil napagod ka sa pakikipagyugyugan sa mga iyon, no? Magaling, yayaman ka kagad niyan. Sarkastikong sabi niya dito. Ewan ba niya kung bakit nagpupuyos ang dibdib niya sa kaalamang napuyat ito kagabi. Alam niya ang nature ng trabaho nito kaya sigurado siyang ilang beses itong naikama ng mga customer nito. Namula ang pisngi ng babae at maaninag ang galit sa mata nito. Napansin din niya na naluluha ito ngunit pinipigilan itong tuluyan iyong bumagsak. Bigla naman parang nais niyang pinagsisihan ang sinabi. Pero bakit? Tama lang naman ang sinabi niya. Kaya bakit siya makukonsensya? Parang nais siyang sagutin ito pero mas pinili sigurong manahimik na lang. At pasensya na miss, hindi ko matatanggap ang serbisyo mo. Makakalis ka na. Mariin niya sabi pero sa ikubuturan ng kanyang puso ay tutol siya sa mga sinabing iyon. Ho? Gulat na sabi ng babae. Itutuloy.